Hello mga mamilash! For today's video po, mamamasyal po ako doon sa pamangking ko. Namimiss ko na po kasi ang aking mga apo. Kaya pupuntahan ko po sila, surprise po yun. Di nila alam, magugulat sila, nandun na ako maya-maya. Medyo malayo po sa amin yan. Siguro po mga 15 to 20 minutes bago kami makarating doon sa kanila. Pero malapit na po kami dyan. Ayan na nga po at naglalakad na ako papasok sa kanila. Tabi po ng sapa ang bahay nila dyan. Pero mataas naman po ang kanilang bahay. Ako pala ang na-surprise kasi pagdating ko wala sila dito. Pupuntahan ko nasa labas daw. Ayun, malayo pa lang nakita ko na. Nagmimerienda pala sila doon. Paglapit ko, inabot agad sa akin ang pamangking ko. Ayan, at nakita ko na naman ang aking apong pogi. Naalala ko nga noong araw yung daddy niya ang kinukuha ko sa mami niya. Inaalagaan ko rin ng ganyan. Ayan, pinatutulog ko nga, ayaw naman. Siguro naiinitan kaya sabi ko paliguan ko siya. Ay, yung pala ang gusto, tuwang-tuwa ba naman nung isinahok ko ang paan niya sa tubig. Ayun, at nang inilapag ko na sa batya na may tubig, sus ko, pati ako yata nakapaligo sa sobrang gulo. Nakakatuwa, tuwan-tuwa din siya. Gustong gusto palang maligo, kaya pala ganung ayaw matulog kanina. Dapat pala hindi mo na ako naligo sa amin kasi dito pala mababasa ako sa kanya. Ginawa kundi magtampisaw na magtampisaw sa tubig. Nang makatapos maligo, ibinigay ko na muna sa mami niya kasi may susunduin kami. Yung dalawang apo pa naming babae. Nakasakay kami dyan sa e-bike. Nadaan nga pala kami sa may ginagawang karsada. Sabi ko sa hipag ko, ang daming panambak nun, sarap kunin. Kung meron lang nga nakakukontra, kukunin ko para ibigay ko sa kapitbahay ko. Siguro mga 10 minuto bago kami makarating sa apo namin. Medyo nga na-traffic pa kami. Kasi nga yung kabilang linya ginagawa, kanya na-traffic pa ng kaunti. Malapit na kami makarating sa bahay nila. Ako na nga ang pumasok para kunin yung dalawa. Nang maipagpaalam namin, ayun, sumakay na rin sa e-bike. Ito yung gusto kong sasakyan para na isasama ko si nanay at saka si Ining na ipapasyal ko rin dito sa kanila. Tuwan-tuwa nga yung dalawa ng kinuha namin. Mahilig din naman kami, sobrang init dyan, tsaka pa naman kami lumabas. Sino ba yung kumakaway na yun? Para ngayon lang nakakita ng camera. Kung makakaway, wagas. Minsan ko lang nga silang napupuntahan sa kanila kaya miss na miss ko. Lagi kong isinasama dyan yung pamangking ko kapag pupunta ko sa hipag ko. Kasi nga gustong gusto siyang kalaro ng mga apo ko. Kung makaapo naman ako, kaya mo totoong apo ko. Apo ko lang naman sila sa pamangkin. Ako, ayun, mga tuwan-tuwa, mga nagsipagkita-kita. Naglalakad na yung apo kong maliit na yan, kaya lang ayokong pabayaan, baka mamaya madapa pa, magkasugat. Ito pa yung isang apo ko na napaka-smart. Tuwan-tuwa siya kasi nagkita-kita na naman sila. Ito namang isa na ito, siya lang ang umiinom ng puchi. Ang galing palang kumanta ng nene namin. Kaya lang umuwi muna sila kasi daw papaliguan. Kami na lang uli ang natira. Si Bunso Melo muna ang nilaro ni Kuya. Tuwan-tuwa sa crocodile, sabi kakagatin daw siya. Yung pala siya kakagat sa crocodile. Nabaligtad nga eh. Sarap talagang mag-alaga ng apo. Lalo siguro kung tunay kong apo to. Baka hindi ko nabituan. Isinulit ko nga yung pagpunta ko dito kasi matagal na naman ako bago bumalik. Kaya habang nandito ako, wala akong ginawa kundi hawakan ng bunso namin. Mamaya-maya lang kasi uuwi na rin kami. Kapag nandito ako, halos ako naghahawak sa kanya. Hindi ko ibinibigay sa magulang niya. Ako din na nagpapatulog. Kapag uuwi na naman ako niyan, mamimiss ko na naman ang bunso. Gustong-gusto nga lumakad, ayoko naman, baka kasi madapa. Hanggang dito na lang. Bye! God bless!